Sa mga balita naman sa labas ng bansa, umabot na sa 9 patay habang halos 1,000 ang sugatan matapos tumama ang magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan. Sa tindi nga ng pinsala, maraming gusali at estruktura ang nawasak habang nakunan din ang landslide sa kabundukan ng Shulin. Ayon sa Taiwan Central Weather Administration, naitala ang epicenter ng malakas na lindol sa Hualien sa eastern coast ng Taiwan. Ito ang pinakamalakas na lindol na naitala sa naturang bansa sa nakalipas na 25 taon. Hindi po naman bababa. Sa 7 aid workers ang patay matapos pong magsagawa ng airstrike ang Israeli forces sa Gaza Strip na naman. Ang mga banyag at miyembro po ng charity group na World Central Kitchen ang mga napatay na biktima. Inamin po naman ng Israel na nagkamali sila sa kanilang ginawang pag-atake at nangakong magkakaroon ng malalimang investigasyon. Kinundi na ho naman ng iba't ibang mga bansa ang ginawang pag-atake at pagkakamaling ito ng Israeli forces. Matagumpay naman na nakapagpakawala ng isang dambuhalang hypersonic missile ang North Korea kahapon. Ang naturang missile launch ay isa sa panibagong strategic grade missile at itinuturing bilang absolute superiority ng NORAD. Present sa pagpapasinaya ng solid fuel missile sina North Korean Supreme Leader Kim Jong-un at iba pang matataas na opisyales ng kanilang bansa. Una ng pinaghinalaang naglunsad ng intermediate range ballistic missile ang North Korea sa karagatang sakop ng Pyongyang, dahilan upang mariing kondinahin ang mga bansang South Korea, Japan at maging Amerika. Aabot naman sa 250,000 mga residente ang walang supply ng kuryente ngayon matapos po ang pananalasa ng malakas na hangin at ulan sa East Coast sa Amerika. Sa kuha po ng CCTV, kitang sinusuong ng mga motorista ang pagbayo ng mga magkahalong ulan at malakas na hangin sa Lawrence County sa Ohio State. Patuloy din po namang binabantayan ng mga otoridad ang posibilidad ng mga buhawi sa mga lugar sa Georgia, Florida at sa South Carolina. Kinumpirma rin po naman ng US National Weather Service na maraming gusali rin ang nawasak sa lungsod ng Atlanta. Inaalam pa ng otoridad ang lawak ng pinsala sa mga binayong lugar sa Estados Unidos. Samantala, patay sa pamamaril ang isang tumatakbong mayor ang isang tumatakbong mayor sa Mexico. Kinilalang 38 anyos na biktimang si Gisela Gaytan. Ayon sa inisyal na investigasyon, pinaputukan si Gaytan ng armado grupo habang nagsasagawa ng campaign rally sa Celaya, Guanajuato. Inaalam pa ng Guanajuato State Prosecutor ang nasa likod ng krimen. Kabilang ang bansang Mexico sa itinuturing na may mataas na kaso ng karahasan sa tuwing nagsasagawa ng kampanya sa eleksyon. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.